Kung may antas ang mga pelikulang krimen sa Korea, ang susunod na ito ay tiyak na maituturing na pinakamahusay. Ngayon, sasapitin ko ang panganib na masira ang aking karera sa pagsasalaysay, para masusing suriin para sa inyo ang pelikulang maituturing na pinakamahusay sa kasaysayan ng sinehan sa Korea, dahil sa sobrang realisismo at pagiging tahasang paglalarawan nito, ang napaka-bold na kwento at mga eksena ng aksyon. Kaya habang sinusulat ko ang script na ito, lahat ay nanginig sa takot at kaba. Pinagbibidahan ni Go Joon-hee at Ryu Sung-bum ang pinakabagong Koreanong krimen at aksyong pelikula, *My Dearest Enemy. Mataas ang tensyon sa simula pa lang ng pelikula. Mga masasama kami. Mga masasamang tao kami. Ang bidang lalaki, si Gino, ay isang pribadong investigador sa isang kumpanya ng mga paparazzi. Nakatanggap ulit ang kumpanya ng isang bagong misyon ngayong araw. Ang target ay ang matalik na kaibigan. Gaano nga ba kalikot ang personal na buhay ng isang super mayamang negosyante? At kung paano niya nilalabhan ang kanyang iligal na kinita? Samantala, ang mga taong nagbabantay ng ilang araw, ay sa wakas ay nakakita at nakahanap ng pagkakataon. Kaya't ipinadala nila si Gino upang palihim na sumunod. Samantalang si Boss Taizo naman ang Seiselake mula sa harapan. Maganda naman ang simula, ngunit hindi inaasahan, na si Taizo ay nasangkot sa isang aksidente sa isang kurbada. At ang malas pa, ang nabangga nila ay ang sasakyan mismo ng mga taong balak nilang i-expose ang mga mayayamang pamilya. At dahil dito ay naging napaka-awkward ng sitwasyon. At mukhang ayaw din silang palayasin ng mga ito. Samantala, dito naman kay Gino, sinusundan ang sasakyan na nag-iisa at umalis mula sa pamilya ng mga tycoons. Si Gino noon, kahit hindi niya alam kung bakit ganito kabilis ang pagmamaneho ng mga ito, tiyak na mayroong sikretong hindi alam ng iba. Kaya naman sinundan niya ito, ngunit hindi inaasahan ni Gino, dahil sa nakasanayang pagtawid sa pulang ilaw, bigla na lang siyang nabangga ng isang truck at natamba. Gumulong pa siya ng ilang beses, siya at ang sasakyan niya, tapos wala na. Nakita ito ni Gino na nasa likuran, at para siyang nasa langit. Samantala, sa isang abandonadong apartment, si Nami, ang babaeng bida, ay nag-aalis ng damit at papasok na sa bathtub, para sana sa isang maigsing paliligo. Ngunit biglang tumunog ang kanyang walkie-talkie, at ang tumawag ay si Jomak, na gustong pumunta si Nami, para aito ang mga sira-sirang sasakyan sa repair shop. Kaya naman dali-dali na ring nag-ayos si Nami. Sumakay siya sa sarili niyang maliit na truck papunta sa pinangyarihan ng aksidente. Ngunit pagkadating niya sa mga sasakyang nasangkot sa aksidente, balak lang sana ni Nami na silipin ang kalagayan sa loob ng sasakyan. Ngunit hindi niya inaasahan na halos mapasigaw siya sa nakita, sapagkat mayroong ilang kahon sa loob, at ang bawat kahon ay punong-puno ng pera. Natakot si Nami kaya dali-dali niyang sinara ang kahon, baka kasi makita ng iba. Kaya agad niyang pinatakbo ang sarili niyang sasakyan, at inalis na ang nasirang sasakyan. Pero hindi alam ni Nami, ang katabi niyang si Gino, ay nakamasid din sa bawat galaw niya. Maliwanag na nauna na si Gino sa kanya. Natuklasan niya ang pera sa loob, pero dahil nasa maraming tao siya, hindi niya ito madaling makuha. Kaya naman, habang hinihila ni Nami ang nasirang sasakyan patungo sa repair shop, sumakay naman si Gino sa motorsiklo, at pumunta sa tabi ng bintana niya. At nginitian si Nami ng nakakapangilabot ng ngiti. Nakakapanghinala ang nakita ni Nami, kung siya ba ang unang nakakita ng pera. At agad ding inilabas ni Nami ang sasakyan papunta sa Talyer. Pagkatapos ibigay ang sasakyan kay Cobb, ang mekaniko, umalis na siya gamit ang kanyang sasakyan. Samantala, si Gino naman ay nakatayo sa bubong, at naghihintay na makuha ang pera. Hindi rin mapakali si Nami habang umalis. Malinaw na kapwa may itinatago silang dalawa. At gaya nga ng inaasahan, si Nanmei, dito, ay hindi pa nakakalayo ng makaalis. Bigla na lang niyang iniliko ang manibela, at inihinto ang sasakyan sa blind spot ng CCTV. Pagkatapos ay bumaba na siya ng sasakyan. Tahimik na dumaan sa gilid at umakyat sa pader papasok sa repair shop. At si Gino ay sumunod din naman agad. Pero hindi alam ng dalawa, ay ang mekaniko na si Cobb, ay may ugali ring mang-alap ng mga naiwang gamit sa sasakyan. Kaya nang dumating ang gabi at walang tao, pumunta rin siya sa sasakyan, para tingnan kung mayroong anumang mahahalagang bagay.
Kaya nang matuklasan ni Cobb na ang sasakyan ay puno ng napakaraming kahon ng pera, sumigaw din siya sa sobrang tuwa, para kasi itong biglang pagbagsak ng pera mula sa langit, at ang pangyayaring ito ay nakita rin ni Nami na palihim na pumasok sa repair shop, kaya nagdesisyon na rin siyang magpakita. Dumiretso siya kay Cobb, at nag-usap sila kung paano nila makukuha ang pera, at si Cobb naman, halatang nagulat nang makita si Nami. Pero pag-iisip ko ulit, normal lang pala. Kaya agad silang nagkasundo, at sinimulang hatiin ang pera sa sasakyan. Kaya habang masaya silang naghahati, si Gino naman ay dumating na sa likuran nila. Nang makita sila ng dalawa, hindi nila inasahan na may ikatlo pala. Pero dahil sa ayaw nilang madagdagan ang problema, kaya nagsimulang magplano ang ilan kung paano hahawakan ang perang ito, ngunit sa harap ng napakalaking kayamanan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang problema, kaya ang napagkasunduan ng iilan ay ang perang ito ay hindi na makikita pa ng araw. Kaya naman, sumunod sila sa tuntunin ng ang nakakita ay may bahagi, at hinati ang pera sa 4 na parte, para kay Hubo at sa asawa niyang si Xiaoya, tig-isa, para kina Gino at Nami, tig-isa rin. Ngunit ang hindi alam ng ilan, habang naghahati sila ng pera, dito naman sa kumpanya ni Gino, ang mga boss na sina Taizo at Ozzy, ay hindi gaanong maganda ang kalagayan. Dahil nalaman na ng kalaban ang dalawa, na nagmamanman sa kanila, kaya nga hindi ko rin balak palampasin ang kalaban. Dagdag pa rito, dahil sa pagmamanman nila, kaya nagresulta sa aksidente ang driver na nakakita ng kakaiba. Kaya ang pinsalang ito ay dapat sagutin ni na Iron Pillar. Kaya naman ang mayordomo ng mayamang pamilya na si Big Bull, nang mahanap ng mga tauhan niya ang kinaroroonan ng sasakyan, ay sumama kina Big Bull at Iron Pillar papunta sa Tollier, na may balak na bawiin ang pera. Ngunit nang makarating ang ilan sa kanila sa pinangyarihan at mahanap ang sasakyan, nagbubunga na itong walang laman. At si Taizo, para lang matapos ang kanyang trabaho, ang kanyang tauhang si AZ ang naunang nagsiyasat sa paligid, at nakitang may mga bakas ng mga taong nanirahan doon. Pero mukhang tumakas ang mga tao roon. Samantala, nang marinig ito ni Danilo, ang Katie wala, hindi niya pinansin si AZ, kundi kinausap si Taizo tungkol sa perang nasa sasakyan. Ano man ang gawin niya, kailangan niyang mahanap ito. Kung hindi, ang naghihintay sa kanilang dalawa ay kamatayan. Samantala, si Taizo naman ay pinuntahan na rin ng kanyang amo, dahil hindi nasiyahan ang huli sa kakayahan ni Taizo at ng mga kasamahan niya, at nahuli na siya nito. Kaya naman pinagbilinan ng babae si Taizo na humingi agad ng tawad sa kanila, aalagaan na niya ang iba pa, at natulala na rin si Taizo nang makita niya iyon. Hindi niya inaasahan na iiwanan siya agad ng kalaban. Ang walang magawa na si Taizo, ay gumamit na lamang ng kanyang kakayahang mag-track, para mabilis na matulungan si Butler Danilo na mahanap ang magnanakaw, at agad ding tiningnan ang mga CCTV footage. Matapos niyang pagmasdan ito ng ilang sandali, ilang tao na ang nakapagpas siya na. Wala namang kinalaman si Nami sa pagkawala ng pera, iniwan niya lang ang sasakyan at umalis. Kaya naman ngayon, ang tingin na nila ay nasa bodega. Sobrang bago. Sobrang linis. Pareho kayong maitim ang mukha, siya man o ikaw. Hindi talaga halata. Kaya nga't mayaman ka, dapat ay bukas palad ka. Magaling. Nakuha ng leader ng mga Black Gang ang pera pero hindi ibinalik. Sa halip, nagkaroon siya ng interes sa hindi inaasahang kayamanan ni Jacob. Kung hindi bibigyan ng mas malaking bayad, hindi lang ang lalaki ang hindi makakakuha ng passport, pati na rin ang komunidad na ito ay hindi na niya kayang iwanan. Alam ni Gino na kung magpapatuloy ito, magkakaroon ng gulo. Bahala na, isang bagsakan na lang. Aagawin ko na ang passport at tatakas na. Galit na galit ang mga miyembro ng gang na hindi makalabas ng silid. Pero mas lalo pang nag-collapse ang dalawang nakaharang sa pinto. Dahil sa malakas na ingay, mas maraming mga itim ang nagsilapit. Isang ideya ang sumagi sa isipan ni Gino at naging isang taong nagpapakalat ng pera. Sa squatter area na ito, walang taong ayaw ng pera. Sa gitna lang ng kaguluhan, sila'y may pag-asang makatakas. Si Gino, na nahirapan ng makalusot, sumakay sa isang sasakyan ng mga refugee. At nang handa na silang umalis, nawala na si Jacob.
Ang ingay ng gang ay agad na nakaagaw ng pansin ng mga pulis. At si Jacob naman ay isang ilegal na manggagawa, at pansamantalang nakakulong din. Pinapakalma ni Gino si Nami na hintayin na lang ang umaga, sapagkat ang ganitong pagkakaaresto ay hindi lalagpas ng 24 na oras. Magpahinga lang ng maayos ngayong gabi, at malilimutan mo na ang lahat ng iyong problema. Habang lumilipas ang nakaka-boring na gabi, nang dumating si Gino sa istasyon ng pulis para kunin si Nami, mas malaking problema ang kanyang hinarap. Dating pinuno ng gobyerno, naging tuta na ng mga tycoon, dahil sa kanilang doble karangalan. Kahit pulis ay hindi nila magawang labagin. Dahil sa pamimilit, si Jacob ay napilitang aminin ang laman ng kahon. Kung sisigat ka ng pabalang, sisirain kita. Nasaan ang iba pa? Sabihin mo na. Wala akong pakialam kung ikaw ay isang itim na katulad mo, pag-aari kita. Subukan mong galawin ako, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Pwede bang mag-ingat ka naman? Nakakita lang ako ng isang kahon. Ang lalaki ay na-knockout ng isang excavator, at ang kapitan naman, kailangan maghanap ng ibang babaeng driver ng towing truck, para subukang mahanap ang pinagtataguan ng ninakaw na pera doon. Dahil sa paalala ni Gino, balak sana ni Nami na ilipat ang pera, at akala niya ay makakaalis siya ng palihim. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa salamin sa kanyang harapan. May mga tauhan na pala ang gobyerno na nagbabantay sa kanya 24 na oras. Ngunit habang hinahanap ng lalaki ang babae, si Nami naman ay umatake pabalik. Si Shaolin na nakapaghintay ng tamang oras. Agad na sinuklian si Nami. Para kay Nami, ang babaeng may hawak na kutsilyo. Si Shaoli ay hindi magdadalawang isip, dahil sa sipa ni Nami kanina. Malinaw na ang intensyon ay mawala ang kanyang ari, kaya naman walang awa siyang binugbog si Nami, hanggang sa mawalan ito ng kakayahang lumaban. Pero hindi rin basta-basta si Nami. Habang tinatanong niya si Nami kung nasaan ang isa pa niyang pera, sinamantala ni Nami ang pagkakataon at ginamit ang kanyang kutsilyong pang-ukit, at malakas na sinaksak ang paa niya. Dahil sa matinding sakit, napatalon si Shaoli na parang sumasayaw. Si Nami, na handang sumugod, ay kumuha ng kutsilyo at sumugod kay Shaoli. Pero naiwasan siya ni Shaoli dahil sa kanyang liksi, at agad siyang sinugod ulit ni Shaoli at pinagsusuntok. Tapos sinakal niya si Nami. Pagkatapos ng isang pagpupumiglas, malakas na sinipa ni Nami ang paa ni Shaoli na nasugatan. Pagkatapos ay sumugod siya sa pader, at over the shoulder slam si Shaoli. Si Nami, matapos maayos si Shaoli, ay naglakad ng mayabang patungo sa ospital, at aksidenteng nakasalubong sina Gino at Lao Wang sa elevator. Bago lumabas ng elevator, na-realize ni Gino na malapit na siyang ma-expose. Ibinigay niya kay Nami ang USB na may mga sekreto ng mga Chable. Pagkatapos, dinala ni Old Wang si Gino sa bahay ni Nami. Nakakita si Old Wang ng isang kulay rosas na helmet sa bahay ni Nami. Noon, pamilyar lang sa kanya ang helmet. Hindi niya naisip na kay Gino iyon. Kinabukasan, eksena ni na Gino at Little Black na naglalaro. Nakita ni Mang Huan ang lahat. Pinaghihinalaan ni Mang Huan dahil sa pangyayaring ito, na may kakaibang relasyon ang dalawa. Kaya naman, nang tinatanong niya si Iting, sinadya niyang paalisin si Gino. Kanselado na ang paghahatid ko sa iyo pauwi. Sa halip, makukulong ka. Ano? Aminado na sina Nami at Gino. Sabi nila, kayong tatlo ang nagsama-sama. Imposible.
Mga pinakamatalik kong kaibigan sina Nami at Gino. Pinakamamahal na kaibigan. Dahil malinaw na ang katotohanan, kinontrol na nina Laoyu at Xiaoli si Gino sa sasakyan. Maya-maya, tumawag kay Nami, at ang tawag na ito ay palihim na ginawa ni Gino habang siya ay nakatali. Tinago ni Gino ang telepono sa kanyang bulsa, at sinabi kay Mang Wang na ang natitirang 2 kahon ng pera ay nakatago sa isang kwarto ng hotel. Nang malaman ni Nami na si Gino ay dinukot, dali-dali siyang bumalik sa hotel para kunin ang mga kahon. Nang makarating si Xiaoli sa hotel para mag-higanti, nakita kong umalis na si Nami sa kwarto. Ang simpleng si Xiaoli, muli na namang pinaikot ni Nami. Dahil alam na natin kung nasaan ang 2 natitirang kahon ng pera, wala nang silbi si Xiaohei. Nagpabook ng tiket pauwi ang sekretarya ng Tycoon para kay Xiaohei. Pero tumanggi ang kapitan dahil daw sa sobrang bigat ng sugat ni Xiaohei, at hindi siya pinayagang sumakay. Ganon lang. Iniwan si Xiaohei sa airport ng 2 araw. Nang malaman ng asawa niya, agad siyang bumalik sa Korea. Pagkatapos, nagtago muna sila ni Nami. Maya-maya, nakatanggap si Nami ng video mula kay Gino. Sa video, si Gino ay bagbog sarado. Alam na alam ni Nami ang dahilan kung bakit ipinadala iyon. Pero sayang ang 2 kaong malaking pera. Pero wala naman siyang kakayahang iligtas si Gino. Kaya naman paulit-ulit niyang kinukumbinsi ang sarili na maging masamang babae. Huwag nang iligtas si Gino. Panandali ang pag-ibig lang naman iyon, di ba? Kailangan mong maging matapang, Anami. Masamang babae. Kailangan mong maging isang napakasamang babae. Pagkatapos ng matinding pagmamaneho, itinakda ni Nami na i-post ang mga maitim na sikreto ng boss ng isang malaking kumpanya. Tapos bumili siya ng baril sa black market, at nagpas siyang mag-isa na lang siyang pumunta para iligtas si Atay. Pagkatapos subukan ng baril, nag-iisa siyang pumunta sa hideout ng mga gangster. Nakita niya ang kanyang minamahal na lalaki na ganito kasama ang kalagayan. Naawa na awa si Nami, dahil hawak ko ang mga maitim na sikreto ng mga mayayamang negosyante. Wala nang nagawa ang amo kundi panoorin na lang silang umalis. Sa wakas, nagalit na ang mga mayayamang negosyanteng nasa likod ng lahat. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na linisin ang gulo. Bakit hindi mo pa rin maayos ang ipinagagawa ko sa iyo? Masyado ka na bang nagpapahinga? Nahanap ni Nami at Atay ang mag-asawang si Itim. Lahat sila ay hindi makakalimot ng ginawa sa kanila, lalo na ang 3 kaong pera. Kaya nagpasya silang sumugal. Pumili silang gamitin ang hawak nilang kompromiso at ang mga mayayaman para makuha ang 3 kahon ng pera. Mabilis na nakarating ang 4 sa iligal na pamilihan. Gumastos sila para makakuha ng ilang maliliit na tauhan. Samantala, ang 2 boss, hindi pa niya alam na malapit na siyang mamatay. Tapos naglabas pa siya ng pera para insultuhan sila. Pero hindi niya inaasahan na agad nasusugod si Nami at pupugutan siya ng braso. Pinutol nito ang braso niya. Ang natitirang boss ay gustong tumakas. Nakita nilang basta na lang itinapon ni Karami. Ang 2 ay agad na naging apoy. Si Mina na hindi pa nabubusog sa paghihiganti ay lumapit at nagdagdag pa ng ilang saksak. Matapos maayos ang 2 boss, sina Atay at Mina ay pumunta sa harapan ng Tycoon para ibalik ang mga kompromiso. Ngunit kahit hindi na sila pinaghahabol ng Tycoon, ay nagsimulang mangasar ito sa kanila. Sabi nito, mahirap talaga ang mahirap, habang buhay hindi makakakain ng 4 na putahe. Sa totoo lang, hindi naman kalakihan ang perang iyon, gamitin nyo na lang. Mga bagay na hindi pa nakikita ng inyong mga simpleng buhay. Mabuhay na kayo sa inyong pagiging mahirap. Hindi kinaya ni Mina ang pagiging mapagmataas niya. Agad niyang itinutok ang baril. Ang mga dati pang mayayabang na mga Tycoon ay natakot nang makita ang baril. Huwag kayong magpadalos-dalos. Aaminin ko ang aking pagkakamali. Tanggapin niyo na lang ang katotohanan.